Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, isa tayo sa mapalad na naimbitahan ni Boss LA para makilahok dito sa kanyang mini tournament sa loob ng clan nila. Di ko alam kung Christmas event nila to or kung ano man. Maraming salamat Boss LA. 3 versus 3 to. Makakalaban natin dito yung mga members ni Boss LA. Ayan. Naka-legend modifier to guys. At makakasama natin dito si Chili at saka si Esports Ram. Ayan. So para sa mga hindi nakakaalam, naka-legend modifier yung magiging laban namin ngayon. So para malaman natin kung ano pinagkaiba ng legend, ayan makikita nyo dito guys. Yung defenses ay magdi-deal ng 20% more damage. Defending heroes damage and health are increased by 20%. Attacking heroes damage and health are decreased by 10%. So para siyang naka-semi hard mode. Ang pinagkaiba lang nito sa esports mode, yung esports mode kasi, limitado yung level ng equipments na pwede natin gamitin. Pero dito sa legend mode, magagamit natin kung ano yung level ng equipments natin. So ayun, good luck. Medyo mahirap talaga to. And good luck din sa mga makakalaban namin dito. Bali naka-time hits nga pala to guys. So bali ang mangyayari dito ay alternate attacks. Hindi ko lang alam kung kami yung first attack or yung kalaban. So ipa-fast forward na lang natin. Magsisimula tayo kung sino man yung unang a-attack. Good luck. Panghuli tayong a-attack dito. Third attacker tayo sa team. Unang a-attack sa amin dito ay si Chili. And then ang second attacker ay si Ram. Si Esports Ram. And then ako yung huli. So ayan, good luck guys. Tignan natin kung anong mangyayari. Exciting. Good luck sa lahat. Kalaban yung unang a-attack dito guys. Sa loob ng 21 minutes and below. So first attacker sila. Tapos ang second attacker dito manggagaling sa amin which is si Chili. Tapos yung second attacker ng kabila. Hindi ko alam kung sino sa kanila. And then yun nga, after nun, ang susunod naman sa amin ay si Ram. And then yung kabila ulit, ang pinakahuling attacker dito ay ako. At ang napili kong atakihin dito ay itong number 2 nila. Yung base ni Jace. So explain ko lang din na mabilis yung plano ko dito. Gagamit tayo ng Fireball Meteor Golem since ayun yung ginagamit natin sa Legend League. So ito naka-legend modifier siya. Ang plano ko dito, ito yung pa-fireballin ko, yung X-Bow. Idadrop ko si Warden dito. Kukunin muna natin yung mga buildings dito. And then dito tayo magpa-fireball sa X-Bow para makuha natin yung Revenge Tower, Bomb Hive, and eto, Spell Tower, saka Speeder. And then dito tayo magdadrop ng Queen, saka mga Meteor Golems. Paikot dito. Dito tayo mag-e-entry sa may Speeder compartment niya. Si King dito sa labas, and then si RC sasama natin dyan. So ayan, may umatak na dito. Panoorin muna natin guys. First attacker dito, si Miggy. Tignan natin. Ayan, si EXG Miggy. Meron siya ditong... Uy, RC Walk. Ano to? Okay, yung RC niya dito ay naka-Rocket Spear. Mukhang RC Walk and Fire Meteor Golem Smash. RC Walk, Meteor Golem Smash. Okay. Meron pa siyang isang invi dito and then may recall spell. Uy! Hindi niya ata makukuha to. I-recall niya ba? Oops! Hindi pa rin ata nag-activate yung Rocket Spear. Hindi ko alam. Pero nice. Dito siya nag-drop ng Ice Golem sa baba. Giant Arrow kay Queen. Action figure. Uy. And then Meteor Golems. Magkakasama na dito. Si Warden kasama rin. And then healers. Ayan. Grabe dami nanonood dito. 7. Bali 8. Si King nasa labas. Naka Snake Bracelet and Spiky Ball. Okay. Ang dami niyang spell support dito. Meron siyang Overgrowth Spell. Totem Spell, Rage Spell, and Poison. Okay. Uy, medyo low yung RC niya dito Okay, gumamit na siya dito ng... Wala siyang Healing Tomb. Sorry, wala siyang Eternal Tomb. Naka Rage Gem and Healing Tomb siya dito. Nice, boy pa rin yung RC niya doon. Nandito na siya sa Town Hall compartment. Medyo masakit lang tong area dito, lalo ni Revenge Tower. Aray! Hindi niya na-overgrowth yung Revenge Tower dito. Mukhang maaabot yung troops niya. Hindi. Nice, umilag. Kumanan yung mga heroes and troops niya dito. Kaya lang medyo mahirap na ata yung pwesto niya dito. Wala na siyang ability. Spiky Ball pala meron. Spiky Ball na lang yung natitira. Ginamit niya na. So medyo kakapusin ata si Miggy dito. Sa base ni Esports Ram. Nice try para kay Miggy and nice death para kay Esports Ram. Okay. Boy pa si King saka si Warden ang magkasama. Si Warden na lang natitira, okay.
Ay, wala na. Ano nangyari? Ayun, kala ko na DC. So, ayun. Mukhang 80% ba? 79? Okay. Ayun, nice try, nice try. 80 pa ata to. Meron siyang isang ano, barb. Super barb dun sa kaliwa. Nice. Sakto 80%. Nice try, nice try. Okay, first attacker namin dito si Chili. And bumabanat na si Chili. At meron siya ditong dalang fireball, Meteor Golem. Okay, okay. Nag-start siya ng Warden Walk dito sa may kanan. Ang sakit ah. Parang, naka-Angry Jelly siya. Hindi siya naka-sneezy dito. Angry Jelly yung dala niya kay Warden. Okay, nag-invest muna siya ng isang Envy. Medyo masakit talaga to. Parang semi-hard mode kasi tong Legend Modifier, guys. So, 20% yung additional damages ng mga defenses dito. Tapos yung HP and attack ng heroes pinahina ng 10%. Okay, Fireball. Inbi Fireball sa Scatter Shot. Grabe, ang ganda ng value ng Fireball ni Chili dito. Nakuha niya yung CC, yung Revenge Tower, Scatter Shot. Grabe. High value Fireball yon. So nice, dito siya nag-drop ng Meteor Golems and si Queen ba to? Okay, si Queen. Sa baba. Okay, okay. Sige, sige, sige. Grabe, nandito ata lahat ng traps ng base ni Furians dito. Nag-invest siya ng Rage Spell. Grabe, nandito nga lahat ng traps. Tesla Farm nandito rin. Dinrap niya na lahat dito si King and si RC. Okay, nice. Makakasurvive siya dito sa party na maraming traps. Nice, nice, nice. Ganda ng sustain ni Warden dito and protektado lahat ng healers niya. And yun nga, magkakasama lahat ng mga troops niya dito which is good. Uy, yung RC niya malulow. Okay, nag-drop siya doon ng totem spell and nice. Nice. Na-invi niya yung RC dito. Nagbabato na ng rocket spear. Makukumpleto ba? Nice. Protected yung RC niya. Nice timing doon ng totem spell and invi spell. Ganda ng reaction ni Chili dito. And then nag-invest siya ng overgrowth spell sa may kanan. Nice, nice, nice. Sakto, dito nakaharap yung isang Speeder. So, ayun. Meron na siyang access sa Town Hall dito. Yung Queen, meron pang ability. Si King nasa labas, ang ganda ng pwesto. Kaso wala na siyang spell support dito. Medyo makati pa yung back-end ah. May multi-arch tower, super wizard tower, and then meron pang Speeder sa kanan. Pero meron pa siyang ability dito. Grabe! Grabe yung hold ng ability dito ng Queen. Mukhang gagamitin niya na. Nice! Looking good para kay Chili to. Meron pang spiky ball yung King niya dito. Nice, nice. Abot ba ni Queen? Meron siyang panglinis. Mukhang 3-star na ata to, guys. Grabe! Grabe ka naman, Chili. Napakahusay mo naman. Nice hit from Chili. Hindi nakadepensa yung base ni Furians. Nice, nice hit, nice hit. Galing, galing. Okay, second attacker dito ng EXGI si Furians. Panoorin naman natin siya. Atakihin niya dito yung base ni Chili. Naka-isolate yung Town Hall ni Chili sa gitna. Grabe. Tapos naka-hero bell siya dito. Nasaan yung hero bell ni Chili? Ay, hindi kita yung level. Okay, nag-start dito ng Envy. Fireball sa Monolith. Si Furians. Nice. Hindi abot yung Speeder. So, nakuha niya yung Monolith dito saka hindi ko napansin yung isang nakuha. Pero anyways, para lang mag-form ng funnel sa kanyang Meteor Golems. Okay. Uy, naka-frozen arrow yung Queen. And then action figure. Ngayon ko lang nakita to ah. Usually, Magic Mirror and action figure yung combo kay Queen eh, di ba? Pero ayan, tingnan natin. Dito siya magi-start sa may papuntang lower left side. May Root Rider na kasama yung Meteor Golems niya dito. May 2 pirasong Root Riders. Sige. Nag-drop siya ng Kokolon doon. Okay, nag-drop siya ng Totem Spells. And then, uy, Log Launcher yung gagamitin niya dito sa Town Hall. So, tama lang. Nice decision to kasi usually pagka naka-troop launcher ka dito, iikot lang talaga yung mga troops mo dyan. And mahirapan ka magkaroon ng access sa Town Hall. Unless, pupunta dun yung Queen at yung ibang Meteor Golems mo. Pero yun nga, worst case scenario, umikot-ikot lang sila. So, nice decision tong Log Launcher sa Town Hall. Gumamit siya ng Overgrowth spell dito sa may Speeder. Sa right side. Ano laman ng ano niya? Okay, throwers yung laman ng kanyang Log Launcher. Nice!
At pumunta pa si Queen, si Warden ba to? Si Warden, sinamahan ni Warden yung throwers dito. Pumunta na rin yung Meteor Golems, nice. Kaya lang yung Queen niya dito, binabanatan ng Revenge Tower. Uy, nabuhay pa. Nahold pa dito yung ability niya, pwede niya nang gamitin. Nice, naglabas na siya ng action figure dito. Kaya lang si Warden, nag-split siya kasama yung throwers. Iniwan niya yung ano niya dito, yung Queen. So magkakasama yung tatlong heroes niya sa kanan, tapos si Warden ang kasama yung mga throwers. Na ngayon ay Tegi na. Si Warden na lang mag-isa doon. Nagsosolo mag-isa si Warden. Pero looking good pa to para kay Furians ha. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. Meron pa siyang Spiky Ball dito kay King. At meron pa siyang Totem Spell pang support dito sa back end. Buhay pa rin yung Spirit Fox niya. Okay, ginamit niya na yung Totem Spell dito. Nice. Tignan natin kung enough na ba to para makuha niya yung 3 star sa base ni Chili. Looking good ha. Looking good. May Spiky Ball pa siya dito. Mukhang 3 star. Wala nang lilinisin sa baba. Wala na. Grabe. Husay. Wasak na to. For sure. Ayan na. 99, 100%. Nice one. Grabe ang husay ni Furians. Well executed. Nice plan. GG's. Uy, na-traffic pa ata. Teka lang. Hindi pa binigay. Namatay pala yung RC doon. Pero ayan. Wala ako. Pinakabalan tayo guys. O ayan. Nice hit from Furians. GG's. Okay, umatak na dito si Esports Ram. Panoorin natin. Meron din siyang, okay, Fireball Meteor Golem. Pare-pares kami ng baon. Kasi nga ito yung uso sa Legend ngayon eh. Pero grabe. Max level na agad yung Frostflake dito ni Ram. And then nag-invest lang siya doon ng isang Inbi para mag-Fireball. Simple Fireball. And ang ganda ng value. Saka magpo-form ng pating para sa Meteor Golems niya. Grabe, max level na agad yung Frostflake ni Ram dito. Tignan natin. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure. Okay, nag-drop na siya dito sa may right side. Si King nasa may 12 o'clock. Si RC dinrop niya na rin dito sa may Super Wizard Tower to support. Nag-invest siya ng Overgrowth spell dito sa may left side Speeder. Okay. Double IG saka furnace yung laman ng CC dito ni Miggy. Uy, ganda ng pagkaka-takedown ng Monolith doon. Tapos yung flow ng troops niya dito, ang ganda rin. Sama-sama lang papuntang Town Hall. And then yung King and RC magkasama dito sa may upper left side. Mukhang magagamit niya na dito yung Frostflake ni RC. Ayun na, ginamit niya na yung Frostflake doon. Kaya lang hindi na na-freeze yung enemy queen. Tapos wala na siyang katulong doon sa damage. Okay, nag-invest siya doon ng totem spell para ma-distract yung defenses. Nice! Grabe, ang ganda nun. Makukuha niya pa ba yung speed? Grabe! Napakaganda nung totem spell dun sa may kaliwa. At dahil dun, nakuha niya pa yung buong compartment dun ni RC bago siya mamatay. So, meron pa ditong spell support. Freeze, gumamit na siya. May inbi pa siya dito. Pero wala na siyang abilities ng hero. Si Queen na lang pala din yung natitira dito. And then, si action figure. Okay, may chance pa to. Plenty of time pa. Kaya lang, ang sakit. May naiiwan pa ng mga defenses dito. Ayun, tinira na si Queen. Pero ang dami niya pang Meteor Golems at mahaba pa yung oras niya. Hindi ko lang alam kung enough na ba to para makuha. Tignan natin. Medyo malaki pa yung health ng Meteor Golems niya dito. And ang pinakamasakit na damage lang naman dito ay... Sa bagay, masasakit pa yan. Naka-legend to eh. So yung damage dito ng defenses parang naka-esports mode. 20% additional damage. Ayun na nga, Makate. Mukhang kakapusin dito si Esports Ram. Nice try lang. Nice def. Para kay EXG Miggy. Nice percentage. 90 ba to? Isa pa? Ayun. Sakto 90%. Nice. Nice try. So, ang last attacker dito ng EXG ay si Jace. At yung base ko yung babanatan niya dito. Ayun na. Bumabanat na si Jace dito. Good luck. Panoorin natin kung makakadepensa yung base ko. Syempre, gamit tayo dito ng toxic base. So, common base naman to sa Legend League. Tignan natin kung paano ang approach ang gagawin niya dito. So, mukhang Fireball Meteor Golems din yung dala niya. Oh! Okay, nag-invest siya ng double inbi and then Fireball sa Fire Speeder. Nice, ganda. Grabe yung yung equipments ng RC niya dito Frost Flake and Hog Rider Puppet. Okay, nice. Ngayon ko lang makikita to. Tignan natin. Tapos level 26 na yung Frost Flake niya. Grabe. Then gumamit siya dito ng Lag Launcher para magkaroon ng access sa Town Hall. Tignan natin. Nag-drop siya dito ng Meteor. Okay, medyo surgical yung approach niya dito.
Nag-drop siya ng 2 Meteor Golems sa kanan. 3 Meteor Golems dito sa may... Nako, delikado siya dito. Nag-split yung ano niya. Nag-split yung Queen, yung Warden. Medyo... Both sides ang naging flow ng troops niya dito. And then dinrap niya na si RC dito sa may bandang right side. Matitegi ba? Oy, nategi na yung Guardian natin. Wala na tayong taga-protekta ng Town Hall doon. Ayan na, mawawasak ng Meteor Golem with Rage Spell yung Town Hall natin dito. Meron pa siyang ability ni RC saka ni Queen. Gusto ko makita yung kay RC. Okay, medyo bantayan natin si RC. Kung paano niya gagamitin yung Frost Flake and Hog Rider Puppet. Magkasama sila dito ni King. Si King ba yung kasama niya or si Queen? Si Queen pala, sorry. Si Queen yung kasama doon ng RC. Ginamit niya na pala. Hindi ko napansin yung Frost Flake. And then gumamit siya ng Overgrowth spell dito sa Speeder. Si Warden nagsolo dito sa baba. Nag-split yung troops niya dito eh. Meron pa siyang spell support. May free spell and poison spell para mukhang makakadepensa yung toxic base natin dito, guys. Toxic talaga tong base na to. Actually, kahit ako hirap dito sa Legend League eh. Minsan napipiso ako dyan. Or time failed. Or failed talaga. Ang daming ganitong klaseng base sa Legend League. Meron pa nga mga naka-rage saka invi yung gitna ng Town Hall. So medyo mahirap talaga. So yun. Nice def by me. So ako na yung last attacker dito. Tignan natin kung makaka 3-star din ba ako or magpapabuhat tayo sa kakampi natin. 1 minute. Attack na tayo. Ilan ba kailangan ko para manalo kami? 63, 73, 83. Kailangan ko maka at least... Hindi. Tatry natin maka 3-star. Mataas yung percentage ni Ram dito, 90%. Ito ay 80 at 74. So, tignan natin. So, yun nga yung plano ko kanina dito. As I was saying, grabe, umi-English na. Ito yung pa-fireballin natin yung X-Bow para makuha tong chunk na to. Huwag lang tayo hindi disasteran ng kung ano man Tesla dyan. Patay tayo dyan. Tapos yun nga, dito tayo mag-e-entry sa Speeder area. Si King dito sa right side, left side pala. Tapos si RC susupport natin dyan. Tapos eto, dito yung magiging flow ng mga Meteor Golems natin papunta sa Town Hall or pababa dito. Tapos yung Overgrowth spell, siguro dito ko nagagamitin sa baba. Eto, masakit tong area na to. Gamitan ko muna to na Overgrowth spell habang nakikipaglaban sila sa defending heroes niya. Tapos yun, susuportahan na lang natin ang mga totem spell to and iba pang spell, free spell, saka abilities. Delikado to. May tendency na bumaba dito lahat ng troops and heroes ko. So hindi ko makukuha yung Town Hall. Bahala na. Hindi ko rin alam. So, good luck sa akin. Baka mapiso tayo. Pag napiso tayo, sorry na agad, boss. Ayan na. Pwede na siguro ako matak nito. 1 minute and 30 seconds. Okay, banatan na natin. Ganun din to. Pipisuhan lang din naman natin eh. Charot. Okay, ito yung dala natin. G tayo, G. G, 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 G. Let's G. Wish me luck. Okay, drop muna natin si Warden dito. Balloon, tapos healers. Ayun nga, may Tesla dito. Sige, tanggalin muna natin yung Tesla dito. Kailangan ko ata mag-drop ng totem spell dito. Para dun sa healers ko. Drop muna ako ng totem spell dito. Tapos ilang invi ba kailangan ko? 1, 2, dalawang invi lang. Tapos pwede na ako mag-fireball dito. Double quake. Invi natin si Warden. Kailangan ko siya ma-pull dito sa taas. Warden, dito tayo. Come to Queen. Yan, okay. Okay. Nag-invest ako ng totem spell doon kasi baka abot ng bomba ng bomb hive yung ano natin eh. Yung healers natin. Okay, drop tayo dito ng Meteor Golems. Si Warden Apprentice. Coco Balloon. Ball Breaker. The rest ng Meteor Golems. Mamaya ako na yung Troop Launcher. Ayan, okay, drop na nga natin. Si King dito, tapos si RC dyan. Okay, ayan, alagaan na lang natin to ng spell. Maganda yung flow, sang-ayon sa plano. Hindi ko nagagamitan ng totem tong gitna, papunta naman sila dito. Siguro rage spell na lang yung gagamitin natin. Poisonin natin yung CC. Drop tayo dito ng totem spell, pang distract. Okay, so far so good. Overgrowth natin tong baba, masakit yan. Double rage, double ano tawag dyan? Invi natin si RC, gamitin natin yung Rocket Spear. Kunin mo yung Monolith. Nice! Very good ka dyan, RC.
Susuportahan natin ng headhunters tong baba. Okay, ayan. Suportahan natin ng headhunter yung king. Meron pa tayo dito ng totem spell. Si queen buhay pa dito. Okay, sige. Looking good pa to. Kaya natin yan, guys. Gamitin ko na yung ability ni queen kaya. Hindi. Okay pa yan. Drop tayo dito ng totem spell. Yung RC ko matetegi. RC! Sige, gamitin na natin yung ability ni queen. Tinulungan niya dito si BK. Freeze natin to, Makate. Pero mukhang kuha naman na ata natin. Oo, nakachamba tayo, guys. Maswerte tayo na chamba natin yung base ni Jace. Ayan, may spikeable pa tayo dito. Saka, double check natin yung base. Baka may... Alam nyo naman, kilala nyo naman ako sa 99%. Minsan nga 99% town hall tira eh. So ayan, all goods, GG's. GG's sa EXG. Maraming salamat kay Boss LA sa pag-imbita dito sa mini tournament nila sa clan. Maraming salamat, Boss LA. And shoutout din kila Chili saka Esports Ram. Nice G, guys. Next time ulit. GG's. Thank you Boss LA. GG's sa EXG. GG's. Maraming salamat kila Miggy, Jace and Furians. At sa Executive Gamers Clan.